Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is May 26, 2026 at tayo ngayon napupunta dyan sa may NDI Corporate Center sa may 10th Avenue po yan, corner ng 39th Street, Post Park South, Taguig po yan. At dadalhin po natin sa may tatlong drop pala ito. Una ay sa may Grand Hyatt Manila Hotel. Grand Hyatt Manila sa may 8th Avenue, Bonifacio, Global City pa rin to. At final destination sa may Makati, Shangri-La, sa may San Lorenzo, Makati po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po. Nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi yan Sir Napadul. Yes. I need to drop my bag at Hyatt first. Do you mind waiting for just a few minutes? Okay, sir. Yeah. And then go to the chat in Makati. You will just drop by there? Yeah. Just need to put this back in my room. Somebody pick it up? Or no? Sorry? Somebody pick No, I have to put it back in the room. Oh. But shouldn't take But long. it won't long, right? No. I just going up and just leave it. Okay. Yeah. I'll be quick. Chamber na mag-issue din po siya ng signed waiver po na hindi po siya dadalo sa status conference here. So, kung nakita naman po naka-upload na po sa public website na Siguro bago po namin kayo katawan, Attorney Gilbert, ano pong epekto nito? Kasi nakita rin natin may mga pagtatangka doon sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung pangit pa ngayon handwriting na lumabas na dokumento mula sa ICC. At ito, siyempre palusot at patuloy niya pag-iwas ni Senador Bato de la Rosa sa pananagutan. Ano pong reaksyon at epekto nito sa mga EJK victims? Talaga po, tutulungan po sila dahil po sila nasagalit po sa nangyayari. Diba? Ngayon po talaga nila. Kung po yung batas, saka po sa mga pobre kagaya nila, di ba po yung batas na mga makapangyarihan dito sa Pilipinas? Kaya wala po sila pag-aasa para makakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Doon na lang po sila umaasa sa ICC. Yan lang kanilang pag-asa. Pero yung nangyari sa Senado, tapos yung ginagawa ni Pato, ang lahat ay nasa kanila, sa kanila mismo. Iligpitan yung iligpitan ngayon si Digong doon sa At saka hindi po ba, Attorney Gilbert, itong nangyayari sa Senado, ito'y patunay din na talagang hindi makakakuha ng pananagutan ng hustisya ang mga biktima ng EJK dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Okay, po talaga, Kasi, hustisya para sa makapangyarihan, talagang masalimuot yung
barkadang batas. So sa mga pobre, talaga po, pinas lang na lang sila, ano, na walang kamalay-malay. Yung iba po, nasa loob pa po ng kanilang mga kapatayan. Kaya talaga po nag-interview po So sila. may katwiran lang na dalhin talaga yung kaso sa ICC dahil sinasabi nila, para mo dalhin yan, dapat hindi gumagana yung justice system dito sa Pilipinas. May gumagana, pero di sila. Pero pagka pinag-uusapan natin yung mga makapangyarihan na, mga mayayaman, nasa poder, Para po sa mga war on drugs. oo, wala nangyayari, di ba? Ay, nako, sige po. Yung kanina, hindi po siya nangyari kahit hindi siya maikot sa war on drugs. Sige po, Attorney Gilbert. Maraming salamat po sa inyo, ah. Maraming salamat po. Mabuhay tayo. Yan po si Attorney Gilbert Andres, abogado po ng AJK Victims at isa pong ICC accredited lawyer. Paano ko yan? Balik muna tayo. Tayo magbibigay daan lang sa mga paalala. Mga balitang kumpirmado, sigurado, PCMM. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panangilina? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Galante sa Issues Spotted. Issues hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Camaras at Marlene Madiero sa Spot Report. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at nagsaayong mga idol, dito ay chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Howell Paz, at Mama Joy O sa Alam na Din. Alam na Din, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Hayaan gabi ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, PCMM. Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Ano take mo? Madali na tayo po yan ngayon. Pasok na natin kami ng interview si Professor Tito David, isa pong fellow ng Octa Research. Magandang hapon po, Prof. Tito. Yes, magandang hapon. Anong take one? Oo nga Prof, itong si Leo ito tsaka si Sandro, opo. Prof, itong 76% ng mga Pilipino na sinasabing handang suportahan ang gobyerno sa pagtatanggol sa teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi kaya itong echo chamber lang nung nagsabi, nung mag-jet ski daw, tapos di naman natuloy yung pag-jet ski sa West Philippine Sea. Anong klase bang, ano bang klaseng pagtatanggol yung gustong ipaliwanag dito nung 76%? Kasi maganda mga tanong yan, William Prado. Kasi actually itong survey na ganito, regularly tinatanong ng Octa Research. Pero yung dati, ang tinatanong actually is willing to fight for country. Parang kung magkaroon daw ng alit at is a foreign enemy, are you ready to fight for your country? Ganun yung previous version ng questioning. Pero medyo masyadong ano yun eh. Yung mga iba naman, patriotic, pero baka naman hindi capable to fight. Like, mga babae, na
mga housewife kunyari, or mga elderly. So yung reframing question ay binago na itong March 19 to 25. Statement is, I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights, including over the West Philippines Sea. So klaro naman na ang sinusukat yung love for the country, yung patriotism, and willing to willing to fight, pero supporting the government in defending the territories, including West Philippine Sea. At tinatanong sa survey kung agree yung mga respondents or disagree. At ba 76% nag-agree. Actually, para sa akin, halos common sense na dapat di ba? Dapat karamihan, dapat halos lahat ng mga kababayan natin. Kung sinasabi nilang Pilipino sila, dapat patriotic sila eh. So, yung 76%, although mataas siya, 3 out of 4, yun nga, it will be higher. Pero, I mean, hindi naman tayo, Pero di ba, no? Di ba parang open-ended yung sagot na, oo, sige, susuporta kami yun. Di ba? At saka bakit 17% yung undecided? Di ba sila sure? Oo, alam mo naman nasaan yung mga yun. 70%, well, let's give them the benefit of the doubt na baka naman ayaw nilang sagutin ang tanong, baka for privacy reasons ayaw nilang masabi, or baka hindi sila nalinawan doon sa tanong, pero para sa akin malinaw naman yung tanong. Pero yung 7%, sila yung nag-disagree dito sa statement na ito ngayon. About sa echo chamber, tingnan natin yung geographic breakdown nito. Isang region na medyo malaking disagreement. Actually, babasahin ko siya kung anong region siya. Also yung region 11 nito, also 61% are patriotic, pero nag-agree sila sa statement ng nationalism or patriotism. And 34% ang nag-disagree sa region 11. So, titingnan natin yung per region breakdown. Ito yung Davao region. Ito po yung Davao region. Pero, nakaka-surprise ba yun? Yung makuha yung ganyan percentage sa Davao region? Well, ang tinatanong, patriotism. Of course, the part dito sa statement na is supporting the government. So baka may mga ilan na ayaw supportan yung government. I'm not sure. Pero para sa akin, regardless of political color, the government is working for the country. We should support the government. I mean, talaga. Okay, kasi, di ba, nakikita na natin parang, mukhang wala na yung ano Hindi mo na nakikita yung pagmamahal mo sa kundi kung sino yung nakapwesto, kung sino yung, kung saan ka kung saan political leaning mo, di ba? Parang di ba nakakalungkot na yung gano'n? Nakakalungkot yun kasi ang gusto pa nilang, ang statement pa nila is yung patriotism nila is conditional on who is the leader. I mean, of course, we're a functioning democracy pag may mga ibang bansa naman na yung leader hindi magaling, kunyari, kailangan palitan, gano'n. Pero, even so, kahit na, I mean, and yung mga ganong sinasabi ko situation, yung mga countries na talagang yung political system nila, hindi siya, hindi siya republic or hindi siya tulad ng natin, democratic. Obviously, kung may tyrant in power, baka hindi masusupport yan. Pero tayo, we're functioning democracy. The fact na yung mga hindi nag-agree, they can air their grievances, they can may freedom of speech pa rin sila. Sasabihin na, ay, hindi ba yun agree ka? Sige po. Ayaw mo, dito, hahanapin namin niya 17% yan, kakausapin namin. Sinasok nga tayo ng magtingtingan. Maghihirapan lang para sa maraming salamat po. Maraming salamat at magandang hapon. Iyan po si Professor Guido David, kano po ng Octa Research. Ay, kuya, ano oras na? Ako, eksakto, 30 minutos makalipas sa alas 5. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad upo at lemang nakabara. Tambatang lagundi, Flemex. Bye!
Anong take mo sa DCMM? Mga balik. Ano ba ang opinion mo? Dahil pa, Pag-usapan natin yan. natin, anong kanilang salubin dyan? Makapagano? Anong take mo? Ganyan. Patuloy kwento ng hapon. DCMM Radyo 14, DCMM PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may gabay ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Davao, Zamboanga at sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos, pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Goodbye! Para bangayan sa alagad. 50 meters, turn right at the traffic light. Hora-horada, ibabalita. Narito na ang mga balitang sa PRTV Newsplay sa PRTV 60 miles Media. Then in 30 meters, turn right. Expedition Niña Corpus at Nick Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpaka-unlock ng kanilang time and hingin ka na ng servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities, Itong calamity zone dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung po salitang nagseservisyo. para sa body family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa pag-ibig. Nung nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede ba ako mag-loan? Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos doon tayo tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Nating bayan, anong kwentong kanto? Ganyan ang nangyari sa akin. Sa pati ng komentaryo. Bakit ang gustong banatan? Mga ba? Real talk. Wala kang sinta. Ano klase na sa 4, ala? TV na kami. Kasama sila Dr. Guido David. Michael Pahati. Usapan mo ito, like ito. Alan Herman. Maraming maingay. At Ronald Llamas. Ako na si Pastor yan. Ano ba ng issue ng bayan? Walang kakalas. Kasama ang 4 alas. Ano ba kayo dyan? Sabado, alauna imedya ng hapon. Muli magpapanood. Alas 10 ng gabi sa PRTV Prime Media. Mga ba? Real talk. Wala kang sinta. Ano klase ng sa 4 alas. TV na kami. Kasama sila Dr. Guido David. Michael Pahati. Usapan mo ito, like ito. Alan Herman. Maraming maingay. At Ronald Llamas. Ako na si Pastor yan. Ano ba ng issue ng bayan? Walang kakalas. Kasama ang 4 alas. Ano ba kayo dyan? Sabado, alauna imedya ng hapon. Magpapanood. Alas 10 ng gabi sa PRTV Prime Media. Ang dami nang nangyayari. Pagkaanin natin ang diskusyon dyan. Nagmaganda ba ang lahat? Ano ba ang opinion mo? Dahil pa, Pag-usapan natin yan. natin, ano kanilang salubin dyan? Naiwan mo sila lang dito. PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may gabay ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Davao. Thank you.
na natin. Maraming salamat po sa panonood, hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po.